Samantala mga kapuso, patok na patok po ngayon ang mga hoverboard. Pati na nga ang isang pare sa Binyan, Laguna, nakikiuso na rin. Nakunan po siya ng video habang kumakanta sa loob ng simbahan ng naka-hoverboard. Umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at nakatutok si Rida Reyes. Naging viral sa social media ang videong ito ng isang pari. Makikita sa video na mistulang nagmimisa pero agaw pansin, nakasakay ang pari sa hoverboard. Gamit ang hoverboard, lumibot pa ang pari sa loob ng simbahan habang kumakanta. Maririnig pa ang pagkamangha ng ilan sa mga dumalo sa misa. Galing, no? Agad umani ng iba't ibang komento ang naturang video. Hindi ako ang doon sa agree sa ganung. Concentration lang siguro ang medyo nawawala ng konti. Okay naman po. Kanya-kanya po kasi technique kumbaga ba para mas ma-encourage na yung tao para mas marami magsisimba. Tumangging humarap sa kamera ang pari sa video na si Father Albert San Jose ng Our Lady of Miraculous Medal Parish sa Binyan, Laguna. Pero sa aming pagkipag-usap sa kanya sa telepono, sinabi niyang kuha ang viral video noong Christmas Eve Mass matapos ang misa. Naisip daw niyang gamitin ang hoverboard habang siya'y kumakanta. Hindi raw siya nagmisa habang naka-hoverboard. Bagaman iginagalang ng mga kapwa niya pari, ang ginawa ni Father Albert, tila hindi ito nagustuhan ng ilan. Inappropriate yon, wala sa lugar yung ginawa niya. The Eucharist is the source and summit of the Christian life. It is the highest form of worship. So hindi pwedeng gamitin yung misa para magpatawa, para gumimik, para magpa-cute. Sagrado yung misa. Kung tutuusin, hindi naman daw ipinagbabawal ng simbahan ang mga makabagong paraan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero ang mas mahalaga raw ay kung papaano malinaw na naipapaunawa at naihahatid sa tao ang mensahe ng Diyos. Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, higit sa lahat, pinakaimportante raw na ang naitataas ay ang pangalan ng Diyos at hindi ng tao. Okay lang na mag-innovate ka, pero yung innovation mo, hindi na didistract yung solemnity ng pagdiriwang. Mahalaga sa pagbibigay ng homily na mai-deliver mo talaga yung content. Kasi kahit na kung anong gimmick pa ang gawin mo dito, kung wala ka ng substance, walang silbi din yung homily mo . Ipaubaya raw ng CBCP sa obispong nakakasakop sa parokya ng pari ang pagpapasya kung may liturgical abuse na naganap. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras.